Na rin kasi simula na nga rin ang draft for game number 3. This time around, balik blue side ang Falcons AP Bren. Red side naman ang SRG. Mukhang nagkakapalitan lang tayo dito. And ang Fanny ay tatanggalin na for Falcons AP Bren. Yeah, and now, SRG mag-iisip sila kung tatanggalin ba nila yung link. Kasi kanina nakita natin yung Falcons AP Bren, kahit nag-blue side sila at bukas yung link, hindi nila kinuha. Kinounteran na lang nila. Kahit Angela Link pa yung tinapatan nila, which is siguro one of the most deadliest combinations sa meta natin ngayon. SRG, are you gonna give the link or are you gonna try to get it for yourselves later on? Hindi rin natin alam, no, may chance ding agawin ng Falcons AP Bren. As you said, yung Ling na yon, at medyo matagal ko nang hindi nakikitang nagliling si Kyle TZ, pero malaki ang tiwala ko bilang saktong bias na mga caster dito sa ating PH broadcast na kaya niyang laruin ito. Oh, tsaka recently napapadalas din yung kanyang paggamit talaga nung link para dito sa Falcons AP Bren, and now dito na masasagot yung ating katanungan dahil very likely talagang mapaprioritize na siya ng either of these two teams kapag hindi siya tinanggal ng Falcons AP Bren since sila naman ang nasa first pick. At up to this point nga ay posible rin natin i-consider na baka yun lang talaga ang gusto nilang panindigan at open pa naman din ang mga Roger, Louie once again kung gugustuhin naman nila na yun na lang ang iban. Yeah, actually, Kyle TZ, yung link niya, still undefeated here in MSC. 4 wins, 0 losses. So, kaya nakakagulat din para sa SRG na, uy, binigay talaga na Ling. Hindi nila kinuha yung Ling. Yeah, and this Ling this time around ay 1-1 na sa seryeng ito na bigyan ng game number 1, pero game number 2 ay nagpakitang gilas muli. Kaya naman makikita natin with this Roger ban ay may chance namang kunin ng Falcons AP Bren ng Ling, katulad na lamang ng sinabi ni Renmar kung hindi tatanggalin ng SRG. Masalalay sa SRG ito. Lalo pa at talagang ito na yung gustong o comfortable na side ng Falcons AP Bren. Nakabalik na sila at nahawakan na naman nila yung blue side. So kung hindi man yun, kung iba-ban out man yun though, still at least meron pa naman nung Louie na nabanggit nga natin, pero it seems like open ang link this time. Of course, they'll open it because if Falcons AP Bren picks up the link, magmo-Moscow yung SRG. Kung magmo-Moscow yung Falcons AP Bren, hindi na siguro magliling ang SRG. Wow. Madalas yun yung isa sa mga conditions lang ng mga junglers eh. Ay! Okay, sabi ng Falcons AP Bren, link, so My turn. SRG, the Moscow available para sa kanila. One of the heroes na papahirapan talaga. Ay! Yung link. Uy! Sila naman nag-Julian! Isa na namang my turn. Oo, nag-my turn yung dalawang team. Dalawang nag-all chat ng my turn. Parang di mo aasahan to pero Valentina rin pala, open pa din for few if gugustuhin nila since yung Julian may chance na hawakan din siya ni Sekis. Hindi pa naman natin nakikitang nagfi-flex, pero knowing Stormy, di ba? Ang lawak-lawak ng hero pool niya, may chance naman. Baka ito na ang pang 12. Hindi na kasya sa dalawang kamay ang pagbilang ng hero pool ni Stormy. Respect! Respect! Alam mo, Stormy, respect talaga. This is another Barats pick para sa kamay ng Falcons AP Bren, and hindi pa tayo actually medyo tournament na XP lane ito, malayo na parang 4 seasons nang hindi niro-roam to eh. So saktong-sakto yung nabanggit din natin kanina, nakuha rin naman ng Falcons AP Bren both yung Moscov as well as yung Ling. So ito na naman yung tinitignan natin na amount of global presence na pwede nilang maipakita sa atin with their first 2 picks. Pero ima-match nga ba yun ngayon ng SRG dito? Kasi nga naman meron pa nung Louie na favorite din kasi ni Stormy. Hindi ako binabanggit actually, pero kasi parang walang pumapansin sa series na to eh. And yun nga yung surprising part, no? Yung Louie parang ginagawang pain. Kumbaga, sige mag-Louie ka, meron kaming gagawin sa'yo. And this time, the Claude locked in para sa side ng SRG. Palitan lang talaga. At isa na namang my turn ang ating makikita dito. I like how the drafting of these two teams. Now with Selangor Red Giants, tatanggal sila ng mga pwede mag-disrupt sa Claude. Weirdly enough, yung Lolita ganap pa rin dito para sa Falcons AP Bren. Kasi nabablock naman at nade-deflect yung Blazing Duet at saka yung enhanced scythe na binabato ng Julian. Next 2 bans for the side of SRG. Naghahanap pa rin ng potential mage at roamer ang side ng Falcons AP Bren. Kaya ano bang mga bans ang ating tinitignan dito? Bibigay pa rin ba nila yung Minotaur? Valentina daw muna tatanggalin para
So kung tinanggal nila yung Valentina dito, maraming possibilities para dito sa kanilang team. Actually, Faramis nga, nandiyan pa din eh. Oo nga. Kung gustuin nila, and so is the diversion as well. And now, nagsasagutan na rin in terms of XP laners kasi nga naman, kung kita na nila or kung ito na nga ay isang flap hero, tanggalin na natin yung mga posibleng magpahirap dito. Sisi nga pwede pa kasi may Angela din, Ay, oo. SRG dito eh. Siguro tanggalin nila yung CC. Minotaur is actually magandang pick up siya para sa SRG kung gusto nila piliin. So Minotaur would be good. Lolita would be good naman para sa Falcons AP Brand kung Roamers yung pinag-usapan natin. For their EXP laner, kailangan talaga nila ng kunat. Unless they're gonna follow the same route, which is sobrang agresibo lang. Edith is still available in terms of the kunat na EXP laners na pwede rin pang punish. So you have good sources of magic damage. Yung problema lang, magkukulang ka ng physical kung Edith yung pipiliin mo na EXP laner para sa SRG. Wow. Another Tigreal ban na nagmumula sa SRG. Ayaw talaga nilang ng Tigreal. And I'm not sure kung specific ba ito against Ogwen o ayaw lang talaga nila eh. Parang basta Ogwen, ganyang mga center heroes, respeto eh, from Coach Arcadia. Pero instead of the CC X-Borg ang piniling tanggalin dito ng Falcons AP Brand. Well, malaki yung naging impact ni Cram earlier din using this hero. So, ma-open nga yung possibility nun together with the Angela. Pero if not, sila rin pwedeng kumuha ng Minotaur para hindi yun mahawakan netong si Ogwen mamaya. Speaking of that Tigreal ban, actually madalas na hero na binaban ng Selangor Red Giants yung Tigreal. So alongside the Chip, Harith, Faramis, Tigreal yung isa sa mga most banned heroes nila. And as we see, the last bans na nalapag na nga dito. Ang sunod na pick ay mapupunta sa Selangor Red Giants. Pwede na nilang kunin ang CC na napag-usapan natin sa ating panel ngayon. Pwede rin naman silang kumuha na ng iba. Ow! Grabe. Lakas ng combo, Tamos Angela. Okay, Angela sa basic attack. medyo matagal na natin hindi nakita ang Tamos Angela. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa composition ng Falcons AP Bren? Taga-fronte, tas siguro baka vengeance, vengeance time. So mapapaisip si Super Marco sa mga timings niya. Which means na baka mahirap na game to para sa Moscow with the Julian, Claude, and Tams. Kahit sinong malapitan niya dito sa early game, problema na agad. Lalo pa at essentially yung XP lane talaga yung magmamatter sa mga objective takings natin in the early stages. Pero for Falcons AP Bren naman, pwede silang kumuha ng mga magiging pampigil noon. Again, yung Minotaur available pa din. So yun ay secure na nga nila. Pero for the hero dito ni Kapitan, ito kaya ay magiging isa na namang kakaiba. O dun muna tayo sa medyo ligtas. Mga Faramis, yung mga todo alalay, or yung makikipagsabayan! Yan yung best response dyan. SRG, kaya nila mag-dive, pero yung presensya ng Tams, kailangan mo na talaga tapatan. By the way, 3 picks, 100% win rate for this Lilia. So it's the best pickup para sa Falcons AP Bren. And with this Lilia pick, hinihintay na lamang natin ang pinakahuling pick ng SRG. Naghahanap pa rin sila ng kanilang potential roamer. Considering na most likely, katulad na lamang ng stats na nilatag mo kanina, ay mage or mid lane. Angela ang ating matutunghayan. Pick off kaya? Susubukan pa nila mag-show para ma-invadean lang, pero may monitor ka na tapat. Right! Ito yung sinabi natin kanina na Hilda ng game number 1. Nilabas ulit nila. The ultimate link counter, men! Oo. And this is it, the Hilda pocket pick na nilabas ng SRG. 1-1 na ang kwento ng laban na to sa huling entablado ng MSC 2024. Sino kaya ang unang makakalamang matapos ang Game 2? Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Napakahusay ng mga hero drafting dito ni Michael Angelo aka Coach Arcadia. Nilabas ang Tams, tas nilabas pa yung Amazona. Baka may buff pa yan, nasa Amazon Arena kasi Nasa tayo. Amazon Arena kasi ang galing mo doon, te! Tama yan, Muring-muring na ako dito kasi ang link, inopen, ang kwento kasi ng storya na to, ng Sige, ano labanan. yung kwentong storya na yan? Ino-open ng dalawang team na to ang link. Kumbaga mag-link ka, yun ang gusto nilang gawin eh. Inopen din sa F-Cup, ginamit ni Kyle TC. Ngayon nilabas ang the ultimate counter, si Hilda. Nako, ewan ko na lang kung... pero wait lang Iniba niya yung una niya. Iniba niya, usually purple ang una ni Kyle dyan.
Sabi niya, ay, pupunta sa purple yan. Dito na tayo agad, boss. Dito na tayo sa orange. Oo, may information agad si Yums na. Oo. They're not here, they're not here. Nasa orange, nasa orange. Okay, iba yung rotation na ginawa ng Falcons AP Brent. 3 agad. So ibig sabihin, ganito ang titignan natin, Ate Chantela. Magkakaroon tayo ng tinatawag nating MLBB minigame. Yan. Hindi importante mga turtle dito. Ako naniniwala. Purple. Purple ang importante dito. Ito yung una nating minigame, yung purple. Mamaya pag tumagal-tagal, kasama na rin yung orange. Whoop! Hoy! Nakuha ni Kyle TZ. Yun yung price mo sa minigame eh, yung purple buff. Yung purple flicker para kay Yams. Punish mo, Bes. Punish mo. Punish mo, Punish Bes. mo. I-punish mo, Bes. Para hindi maulit. At napanish. Yan. Kasi yan na, alam na natin na napigilan na. Yun lang kasi yung magiging tinik sa tusok. Alam na mga iba't ibang mga nagliling yan, no? Yung mga ibang nagliling kasi kapag ganyan, bad pitch na yan eh. Yung purple, yung ano... Silipin mo. Anong tawag sa game, guys, purple ha? Pero let's be realistic. Ang tawag ng mga Pinoy dyan, blue. Blue. So ang tawag ng mga Pinoy dyan, ang call dyan, yung purple ko, yung purple ko. Yung blue ko pala. Yung blue ko. Tayo, may blue Kasi ko. isa mamaya yung red ko. Red ko. At nakakay lang bola. So mag-stick tayo dito sa kwento. Siyempre, tignan natin. Kasi ang galaw ng SRG, kakaunterin nila si Kyla TZ. Kasi ang kwento ng mga... puro kwento ako. Anyways, ang gusto ko lang sabihin dito, Kwentong Pinoy. ang kwentong Pinoy, ang nangyayaring pattern dito, it's all about the assassin. Yan. Bumalik na eh. So yung mga pasan sa mga rank games, Nandyan na yan eh. nandyan na, kumbaga masaya na sila. Tapos na ang panahon na nag-pre-train ako. Gusto ko ng Ling naman. Hindi na ako mag-aabang basta-basta. Ito pagalingan na naman ng mga jungle. Pagdating doon sa pagre-retry, dumating na tayo sa point na hindi na matagal yung yung retryhan na mangyayari. Wala na, galawan na talaga to. 1-0 ha. Pero kung ako si Yams, take ko yun eh. Parang good win pa rin kasi napilitan na buy time kasi yun eh. Ang problema, walang ult si Yams dito. Pero actually, di naman kailangan masyado ng ult. Oo. Pero tignan natin, may ult din si Kram ha. At kita natin ngayon na si Kram na nga ay ginamit na ang kanyang Contract Inferno para mag-zone ng mga players dito para sa AP Bren. Habang si Yums dumediretso na rin. Ginamit na yung Heart Guard para mas mapabilis pa yung pagsusunod na ginagawa nila at babalik doon si Ilalaban. KTC. Yam! Sabi dito ng Flap TC na makamit dito. Welcome sa mga panin ng Devils of Blades. Napakagandang damage. Dalawang ganda patay sa side ng SRG. Flap TZ, pinasa kay Kyle TZ at tinakdak. Nakita mo naman yung Tempest of Blades na yun. Ang tawag doon sa ginawa ng FCAP, Ano yun? fake back. Fake back sila. Oo nga pala kasi si Kyle TC nung time na yun wala rin buhay pero sabi niya okay na kahit wala akong buhay. Bigyan niyo lang ako ng space at nandun yung kanyang ka-TC brother. Grabe si Kyle TZ dito. Alam mo naman, ang katapat niya dati noon, Barats. Ngayon siya yung gumagamit ng Barats. At another blue, another purple. Secured kay Kyle TZ. Second mini-game win para dito sa Falcons AP Brent. Alam din nila pala yung gagawin. Ang ganda ng fake back na yun kasi naman si Yams hindi pa siya level 4 noon eh. So wala pa siya ng mga pangpalakol gaming. Kumbaga kung level 4 siya noon, iba storya eh. Mas namula siguro sa liga siguro si Kyle noon. Oo. Wala pang level 4. Sabi ni Kyle, kaya pa to kahit kalahati buhay ko. Laban tayo. Ngayon, ship tayo sa Turtle. Tignan natin kung may gank na mangyayari kasi pag mga ganito dapat gawa ka na ng cross map play. Parang ganyan. Dapat nakaready ka ngayon. Ayun nga lang, nabigyan dito ni Super Marco. Dadaan sa ilalim ng tore. Huli ka ngayon. At mapating-ting pa nga dito si Kyle TC. Tapos sa Blaze para ma-secure yung kill. Pero mabaliktad yata Super Marco. Kapating ka na! Outplay ni Super Marco dito. Dalawa na wala. At nakalasin pa si Kyle TZ. Nandito si Yams. Bumabanat. Pero mag-isa na lang siya. Punish mo, boy. Tinusok. Ay, flicker out. Tignan natin. Normal hits. Normal hits. Ito na yung dinosaur. Kaya naman patay na dito si Yums. Apat na players ba naman? Rapat ko si Bren yung humabol sa kanya. Yams. At nako, medyo kailangan na ata muna niyang pumutrip ng konti. Ate Chantel, medyo na Parang nanalambot na yata eh. Nalalambot na ata. 0-3 si Kuya Yams ngayon. Kulang sa protina. And again, ang problema, ang trabaho kasi ng isang Hilda, ganun talaga. Kailangan maprotina ka para Buff ka talaga. kumbaga brusko ang tawag niya. Oo. Alam mo naman si Kuya Yams, napaka-brusko niyan. Napaka-brusko Pero niyan. napakabait niya ni Yams, napakalambing. Uy, kwento mo yung sinabi niya sa'yo nung isang araw. Kasi naman, sabi ko sa kanya, tatagalugin ko na lang ha. Sige. English kasi ang nangyayari. Sabi ko, Yams, ganito ha, pag pogi yung kalaban mo, sorry. Oo. Pero pag mas pogi ka, sabi niya, I would not let that happen. Pero nangyayari! Yams naman once again! Nako po. 3-0. 3-0. Minigame. Minigame win, number 3. Minigame. Ganon kasi pag may linge. Oo, kailangan mo talaga mapanalo. Kaya naman 5-0 to na. Dito si Kyle TC. Tsaka yung rotation kasi nagawin dito ng gustong gawin ng RSG. Oo. Ay, SRG. SRG, wag ka malilito. Sorry. Shout out sa Raiders. Sa mga Raiders natin dyan na nakasuporta din for sure. Oo.
may gusto silang gawing pattern kaso napipigilan kasi yung pattern na yun. Ang problema kasi gusto nila mawala si Kyle TZ para maganda yung laruan ni Seikis. So hindi na nila nagawa yung Hilda mission. Oo nga Ay, eh. Hilda mission, naging prepare si FCAP doon eh. Na alam nila babanatan tayo ng Hilda. Wala naman na tayo paki dito sa pagong na to eh. Oo. Kumbaga bonus na lang to pagong. Ang totoong laro, makuha natin yung purple. Makuha natin yung tawag nga ng mga Pinoy, yung blue. Kaso yun nga lang, dahil nakukuha nga dito ni Galdizi yung tawag ng mga Pinoy na blue, nakukuha din nila yung pagong. Oo. Kaya naman lamang ngayon, ang Falcons AP Bren, pero konti lang yun lamang eh. Konti lang yun naman, patutukay lang eh. Oo, No? parang napanood ko kasi game 1, game 2, nahahabol pa rin eh. Oh, barya lang kay Butters yan eh. Yan tukay na yan eh. Oo, kasi pa lang nanaway ni Butters, 500 na agad eh. Agree ako kasi may pattern kasi no na nalulugi lagi yung FCAP sa bandang dulo kasi ang strength ng SRG kung matatanong mo lang team fight talaga siya. Oo nga eh. At inamin din mismo ng Falcon hindi naman sila mukha yung sinabi mismo ng Falcon sa AP Bren kung babalikan mo yung interview hindi sila mechanically action gifted. Kumbaga sinabi nila na yung pagdating sa pindutan hindi naman sila ganun kasi ang lakas nila macro Team fight talaga. team fight tapos after ng team fight may objective. Objective. Pero itong SRG team fight ang lupit talaga eh. Oo, mabilis yung mga fast hands. Oo, pasans. Sabi nga natin mga bata pa kasi mga players so hindi pa medyo kumikikim yung hands. Oo, hindi pa medyo nagdalak. Anong pasans pa yan? Hindi pa kikiam. Hindi, pero jokes aside guys, kita naman natin na talagang grabe din mag-team fight ang SRG at madami nakapansin yan kakasimula pa rin. Oo, kaya Alam nga- pala ng MSC. Feeling ko kaya nga pinili itong Lilia kasi yung Lilia may capability to survive eh. Oo, hindi na siya masyadong iisipin na depensahan dito ni Ogwen pa nagkataon. Oo. Tignan natin kung makakapigil pa ba dito yung SRG kasi kanina ang kuna talaga nila dahil doon sa Ruby. O Shakers. Ito kasi, Kyle! oh! Sa blades na ko, huwag ka magkakamali na lumalalim! Ay, sobra naman yung mga shaken and bacon. Oo. Sobra naman yung mga shaken and bacon. 1v1 with the great one sa bottom side. May payanig pa yun. May payanig doon sa may tore kung nagkataon lang. Pero kita mo napakatapang ng mga junglers natin eh, no? Oo. Nagkamali ka na ng isang pindot or ng direksyon, baka may nabigyan ng moment na yun. Outplay yan na kasi yung tawag dyan, Chandel. Yan. Indo, ano na talaga, parang yan na, uso na ngayon yung sa meta, pag nagrarang kayo, uso na ngayon yung marami kang pinipindot. Oo. So kapag na medyo nag-FPS drop ka, goals ka, shoutout pala sa ROG. Yan. Kasi pag ROG gamit mo, di ka mag-FPS drop. Shoutout din sa mga ano natin dyan, sa mga clippers natin dyan. For sure yung mga highlights nyo, may crewhan na. May crewhan na to, Hindi na boss. puro team fight lang. Oo, may crewhan na to. Pin. Oh, yun na yung puro highlights na. Eto na, Chantel, magkaka-blue, purple na naman ha. Magkakaagawan na naman. Turtle muna, unahin ni na Kyle. Oo, nakapwesto na agad sila ngayon at si Kram na naman at si Yumsa nandito sa may bandang harap. Copy. Minsan experts walang tatamaan pero si Innocent napakasakit na. Ginamit na rin dito nas welcome and Kaldizi masasecure dito yung Turtle. Pero nga nasakit ang damage ng mga players ng SRG. 4 blades ang pinakita. Kramis Ay. na live. Si Kais, dinamit na rin Super Marco. 1 for none. Nagbabak ngayon si Flap. Si Owen ngayon magiging sacrifice. 1 for 1. But that is a jungler for a post 5. Chantel, word. Hashtag word. Hashtag worth, hashtag it. Para dito sa Center Falcons, napaka-worth it guys. Nakuha din nila yung Turtle pero ang bilis agad. Yung pagsakit talaga dito ni Innocent. Oo, eh. Pinilit din nila makalahati dito yung buhay ng Tori doon sa may gitna. Ito na yung kalakasan ng Selangor Giants. Nawala sa isip ko may Angela Palate. Oo nga pala. Angela na yan. Yan yung magiging problema. Kasi once na naka-Blast of Oasis na yan, unlihil na yan. Kumbaga, hindi mo na maano yan. Hindi mo na mapipigilan na basta-basta mababurst mo yung kalaban eh. Oo nga pala. Kailangan na ano dito, habang sumasakay pa lang, dapat ma-burst na Ma-burst yung mo na. sinasakyan. Oo. Para wala ding movement speed na maibibitaw. Nakaka-yams ka yan. Feeling ko nakaka-Stormy ang bola. Kailangan perfect ka. Yung kanyang heart guard. Perfect execution si Stormy. Kasi isipin nyo mabuti mga kabayan, mga kabarong, 3K lang ang kalamangan ng Falcons AP Bren dito. Nangyari na to kanina. Nararamdaman ng SRG na kaya naman nila late game. Kasi kung suntukan ng laban, ako masasabi ko, Ayun din eh. Royal Rumble, lamang lagi SRG. Oh, kasi sa mga team fights, yung mas matatagal talaga. Oo. Mas talagang tumatagal. Saglit lang, inom lang ako. Medyo Oo, sige. kakainin ng tignan eh. Take your time at medyo mainit din talaga ang laban natin. Pati yung lugar natin dito. Oo. Ay, shoutout nga pala sa mga kasama din natin sa venue. Jump pack na naman. Tampak na naman. Amazon Arena. Grabe yung mga Pinoy dito. Maraming salamat. Pasensya na po kung hindi kami kagad makakapagpa-picture kasi kailangan agad namin pumesto dito. But then again, SRG holding on to a specific team fight skirmish na gusto na naman nila mapanalo. Again, makumukunat sila. It's the same strategy as game number 1 and game number 2. Hayaan mong lumamang yung FCAP sa una at tayo magiging bida sa huli. Makabigin. Yung game 1 parang kabado 20. Ang ganun yung nangyari eh. Kabado 20 tayo doon. Na-split lang talaga
Baby! O kasi nag-8-0 tapos biglang naging 10-7 at nabaliktad pa. Okay. So ngayon para sa side ng Falcons AP Bren, kailangan ma-secure nila kasi kanina game number 2 na agawan. Oo. Si pareng Tusok, si Kyle TZ. Ito si Kyle TZ, nakuha niya na naman yung kanyang purple dito, Chantel. So ano na, 5-0 na. 5-0 na ang 5-0. ating minigame update. Oh, minigame update, 5-0 na si Kyle TZ sa purple. Pero ganun din kasi si Seikis eh. Oh, sa bagay, wala din nanggugulo kasi kasi. Oo, wala nang gugulo kay Seikis. So masasabi ba natin na nagagawa ni Yoms yung trabaho niya kahit namamatay siya? Oh, kasi mas advanced din siya. Dun sa pwestuhan, may vision pa rin na pwedeng ibigay. Parang delikado yata dito sa may sa may middle lane if ever. Parang iba yung movement dito ni Kuya Yamsa. Yams ha, parang tagilid ang Yun ako, tatlo players siya pa nagkataon. Nagugutom na si Yams. Ano kung si Kyle ang babanatan? Oy, Kyle, tumakbo. Mambalicious. Pero tignan natin. Ay, hindi magbabak. Hindi magbabak na eh. Oo, naghiling-galing lang. Naghiling-galing lang. Kasi na-reveal dito na yung jungler lang din naman ng SRG ay nandoon kanina sa may pwesto ni Kyle TZ. So sabi niya, okay, mag-lifesteal lang ako sa mga jungle ko din. Pero Winter Crown na si si Seikis ha. Ang tanong, alam ba to ng Falcons AP Bren, nakapag-check ba ng item? Pero si Super Marco din, naka-winchant na. Si Pew ang harap dito, meron siyang black shoes. Then nandito si Yams. Kalahati ang buhay ng Lloyd. Kabado 20 na ako, Chantel. Oo, kahit ako nakakanta na rin kung sinong una papasok at pumasok na nga doon si Krama. Pero mga lahat yung buhay, look at Yoms pumasok na. Placing do it para dito kay Innocent. Pero ang napakaganda nga lang dito paggamit doon. Naminawas yung diretso pa rin. Ginamit na rin yung Tempest of Blades para mag-4 blades. Aalis ngayon si Innocent at nakita mga asis si Kais. Kylen and Propilen! Kyle TZ! Nahuli niya si Seikis. Winter Crown ka, boy. Pero Winter Crown ang kamatayan. Dahil 12-2 at hindi na nga maglo-lord. Look at the instant replay. Tingnan mo saan nakatago si Kylo. You look at the replay. You watch the replay, Bobby. Tingnan mo, binanatan niya si Seikis. Nag-Winter Crown. Pero okay lang kasi nagamit na halos lahat ng skill, Chantel. Ako dahil dyan wala yata dedepensa para sa side ng SRG. Mamatay pa nga dito si Stormy at si Kram. Sasalubungin ng mga players dito ng Side Park si Bren. At patay na rin double kill para dito kay Super Marco. 14-13 para sa ating almost 13-minute game time. Nagkaroon na ng malaking kalamangan ng Falcons sa AP Bren sa tinagal-tagal ng Game 1, Game 2 na never silang lumamang ng isang magandang team fight. Yun lang pala ang kailangan. Magtago si Kyle. Sneaky. Sneaky Dicky! Sneaky di. Oo, ano na? Ano? Sneaky Dicky! Sneaky Diggy. Okay, kung Masters pasok si Super Marco. Narinig si Marakino. At hindi pa ayan tapos. na. Pumapanat. Double kill para kay Super Marco. And I think this is it. Chantel, tinan natin. Dalawa ang buhay dito sa SRG. Madedepensahan ba ni Kram at ni Stormy? Naku, dalawa na nga lang talaga natitira para sa SRG. May bitbit pa isa, dalawa, tatlong minion dito. Ang Falcons sa Bren at kompleto din sila doon sa bilang. Mukhang hindi na yata kaya tower lock na para sa kanila. Pero binibigilan pa rin ni Kram! Ano naman, Kram? Kram, ang kunat mo! Parang awa mo na! Patay! Patay si Super Marco, patay si Kram! Pero walang taga-end! Wala si Marco! Buhay na ngayon si Yams! Nako! Si guys, mabubuhay na rin. May dalawa ulit na taga-depensa para sa ng SRG. Parang magbabak yata Manjin yung mga players ng Falcons sa Bren. Another game! Nagpak na, Chantel! Binigay na yung Lord! Kram! Ang kunat mo naman! Utang na loob naman, Kram! Grabe naman yung Chantel! Kram and Stormy! Si Stormy kasi may hili! Grabe yun eh. Grabe ka naman, boss! Grabe ka, boss. Vengeance niya lahat eh! I'm vengeance! Sinalo niya lahat ng damage. At talaga namang kitang-kita natin non-stop action, non-stop MLBB on Sunday night ang dalawang teams. Sunday night, prime time night, 7:40 pa lang. Naghahain pa lang si Nene ng kanin. Nay! Teka lang, malapit na yung sinaing. Malapit na yung sinaing. Mababaliktad mo ba ito, Auntie Chantel? What you think? What you think? Kung babalik na rin, depende siguro kung maging maganda yung pagpasok ni Innocent. Or speaking of pagpasok pumasok na si Yoms. At magiging target pa nga din na si View. Ginamit na rin yung black shoes. At free para sa kanila napakaganda Vision Expert. Ginamit na yung Purify! Hindi nagpapakita si Kyle TZ. Ito na, papasok na. Tignan natin. Bala si Pew ngayon. Let's see. Seikis ang pulato. 1K ka, boy. Super Marco medyo masakit ang damage. Dito na Swellgam. Nandito na naman. Inuntok at binabanatan. Super Marco double kill. Yun ang problema. Yun ang damage wala. Hindi pala si Kyle TZ. Si Super Marco pala. Yung may extra proc ng damage. Napakasakit naman kasi ng mga blink. Napakasakit naman kasi ng mga tagos. Tignan natin. Dalawa ngayon. Ang patay sa bawat kupunan. 1 minuto pa para sa Lord. Oo nga Hindi pala. pa tapos ang laban. Another game extended! Time out, OT! Puti na naman tayo para dito sa ating game number 3. Pero may minion wave on side ng Falcons sa Bren. Si Kram na makakunat na rin. Ginamit na dito yung Winter Crown para kay Flat DC. Pero makapatay yata. Hindi, masasagot pa rin! Marco, Malefic Roar yan! Malefic Roar kanina kasi wala Malefic Roar eh. Sabi niya, ito na yun eh. Ito na yung item na yun.
Kamuntikan ng madepensahan muli. What a defense mula sa Selangor Red Giants. Pero hindi pa rin kinaya ang lakas ng Falcons. AP Bren, ang lakas ng Pinas. Nadali ng parang awa mo na. Parang awa mo na, Crime! Parang awa mo na, Crab! Hindi lang kasi Vengeance, may heart guard pa eh. Lahat na lang ibinubuhos na doon para sa defense.